andyan ho si Brownlee o wala si Brownlee, definitely isa ho sa top 4 ng PBA, ito pong Barangay Ginebra. Yun naman pong terra firma, yung Blackwater, huwag na ho natin pag-usapan. Sayang lang ho yung, yung effort ko. Alam niyo ito, nangyari sa Ginebra na to, no? Ito pong possibility of Justin Brownlee being grounded. No, naging wide open po yung race para sa championship ng PBA Commissioner's Cup sa 48th season. Why? Kasi having a very formidable lineup ng Ginebra, alam nyo naman di ba? From top to bottom, ang lakas po niyan. From first to second unit and maybe third unit ng Ginebra, ang lakas po niyan. No, pero iba ho kasi na ibibigay ng Justin Brownlee na glue guy ng kanilang team. Di ba tandaan ho ninyo na injure si Jeremiah Gray pero dumating naman ho si Maverick Ahanmisi, di ba? So ang lakas pa rin talaga ng lineup nito pong Barangay Ginebra, and all it will need for the Gin Kings to cope with the loss, possibility of the loss itong si Justin Brownlee, another good import. And I think this is a perfect time na rin for Ginebra to test the waters. Kung meron hong binibigay yung Diyos sa Ginebra na humanap na kayo ng import, I think ito na po yon. Kasi hindi na rin ho dapat siguro abutin si Justin Brownlee nung pagbaba nung kanyang laro Yes, maganda ho yung ipinakita niya nung nakaraang Asian Games. Kaso he's already 35 years old. He has already reached the peak nung kanya pong performance. This will be a welcome development din para sa mga Barangay Ginebra fans, no? To welcome, with open arms, a new import who will don yung kanila pong pinakamamahal na jersey. 'Di ba? Justin Brownlee is not forever an import for Barangay Ginebra. And kung kailangan nun nilang humanap, ngayon na po yun. Andyan ho si Brownlee o wala si Brownlee, definitely isa ho sa top 4 ng PBA, ito pong Barangay Ginebra. They're playing inspired basketball. They're well supported. They're manned by the best coach in the country ever, na si Coach Tim Cone. So konting adjustment lang yan. Kaya ho nila. Siguro they will struggle in the early goings. Sa mga unang laro, mag-i-struggle po itong Barangay Ginebra. Pero at the end of the day, pag playoffs time na, iba ho ang laro ng Gin Kings. Di ba? Andiyan pa rin ho yung Scottie Thompson. Di ba? Siya ho ang nag-break doon sa string of MVP conquest. Ito po si Junmar Fajardo. And another thing na isa hong aabangan natin dito is how a renewed Junmar Fajardo will go toe-to-toe against Scottie Thompson and other PBA stars, kahit katulad doon ito mga bagong salta na to, in winning yun pong MVP trophy. Diba? Magkakana po sila ngayon kasi kaya naman marami nagsasabi kaya nakalusot si Scottie dahil nga na-injure si Junmar that time, bumaba ng konti yung laro. Eto magsasabong po sila for that. Yung San Miguel naman po, yes, contender po sila. Malakas po yung lineup nila, pero aging na rin po yung kanilang backcourt. So I won't be surprised if magkakaroon ho sila ng mga changes o mag-acquire ho sila ng mga bagong player in the middle nitong conference na to. So, asahan din natin ang mga player movements pa, particularly sa mga San Miguel Corporation teams. Malakas po yung lineup ng San Miguel. Tama. Pero hindi ko alam kung a-agree kayo na yung coach nila, tinetest pa rin po yung kanya pong credibility to lead a team sa PBA. Hindi ho sa minamaliit ko si Coach George Gallet. Pero siyempre, going up against Tim Cone, di ba, Yeng Yao, Nenad Vucinic, di ba, and even yung katulad din na Jeffrey Carriazo and Jojo Lastimosa na nanalo po ng championship sa kanyang maiden conference, the maiden season, di ba, medyo odd man out Di ba, hindi kita minamanit, Coach George Gallant Same thing with Phoenix Super LPG. Di ba? Maganda yung mga nakuha nilang picks, kaso masyadong quote-unquote hinog sa pilit. Ito pong si Coach Jamaica rin. So yan yung magiging challenge yan. Rain or shine naman mga kaibigan, malakas ho yung lineup nila, di ba? Marami ho sila mga nakuhang bago. Kaso paano ho sila makakapag-break in sa PBA at paano ho sila makaka-adapt sa magiging culture shock nila under Coach Yeng Yao. Yan ho yung magiging challenge dun sa mga bagong players na nakuha nila. Di ba? Kasi iba yung naglalaro ka sa college, pampered ka dito sa PBA, mumurahin ka pagka pumalpa ka. Actually, si Coach Yeng Yao, as simple as not taking an open jumper, mumurahin ka. Di ba? Ito naman pong Converge, yes,
no? Malakas po sila. Actually, favorite second team to ng mga PBA fans eh. Kaso ang tanong po dito is gaano kalaki po yung vacuum na iniwan nito bang sina Maverick Ahanmisi at sina Jeron Teng dun ho sa kanilang kopura. Marami ho silang kinuhang mga bago. Pero paano ho ito makaka-adjust agad doon ho sa PBA Life at doon ho sa sistema nitong si Coach Aldin Ayo ng in time para doon sa mga important games nila. Diba? Yung Northport Air, malakas po yan. Pwedeng panabla po yan. Diba? Kaya lang sana po, pagka mga crucial games, talunin naman ho nila yung mga San Miguel Corporation teams. Northport po kasi pagka nasa playoffs, ang lakas nila pagka mga NLEX, Meralco Bulls, tsaka Token Tex ang kalaban. Napapansin nyo? Diba? Sana ho, sa playoffs, no, ipapanalangin ko ho ng gusto, talunin naman ho nila. Kunyari, sa do or die ang Ginebra, sa do or die ang Magnolia, sa do or die ang San Miguel. Diba? Yan yung hindi ko pa nakikita po since time immemorial yung tinalo ng Northport yung mga San Miguel Corporation teams Diba? Yung Magnolia, yes, malakas, intact yung lineup nila and I think babalik pa nga po si Ian Sanggalang. Diba? Sa roster nila. Kaso, gaano ka-condition itong si Ian after a long break, diba? Yun, it remains to be seen. I think it's about time, no, for Magnolia to prove themselves, no? Na hindi lang ho sila talaga pang Boracay, na hindi lang ho sila pang on tour, na wala ho yung mga magagaling na players ng ibang mga kupo. Ng Token Tex, I think this team will struggle. No? Pero yung import nila, tignan natin kung kaya pong buhatin yung buong koponan. Kasi ito pong Token Tex, hindi naman husing lakas talaga on paper, no, and pound for pound nung Ginebra. Na may mga nawalang player, pero may mga pinalit na malalakas din. Di ba yung Token Tex ho kasi, malaking bagay pa rin ho yung Mikey Williams. Kung tutuusin, heart and soul po nila yan. Di ba? Tapos yung Roger Pugoy, wala pa rin. Ito yung magiging hamon ngayon kay Coach Jojo Lastimosa. And Jojo Lastimosa would want to prove himself as head coach ng Token Tex. So whether we like it or not, magpapakitang gilas po. Halos magpapakamatay po yan. Baka magbalibago ng mga upuan yan. Every time matatalo Kasi bilang na yung araw niya yun pong yun naman pong Terra Firma, yung Blackwater, huwag na natin pag-usapan. Sayang lang yung yung effort ko. Mag-comment na kayo mga kaibigan sa baba kung sino yung mga teams na nakikita nyo mag-figure sa finals of 54 ng PBA Philippine Cup. Huwag na natin isama yung Terra Firma tsaka ito pong Blackwater. Pagpahingahin muna natin sila.